Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang introduction sa Laravel framework at ang Laravel ay isang PHP framework or software framework. Pag sinabing framework, application din naman siya na panggawa din ng ibang applications. So sa case ng Laravel, ng mas mabilis, mas secure at mas structure at bukod dun open source siya, ibig sabihin libre lang gamitin si Laravel. At dito pala sa Laravel, paggawa mo ng project, halos naka-setup na siya. Halos lahat naka-setup na. Kaya ready for development ka na kaagad. From routing, controllers, models, migrations, hindi pala migrations, views, at iba pa. At yung mga hindi ko pa nabanggit, halos talaga lahat ay gawa na ni Laravel at mamaya pag-install ay makikita nyo yan. Para sa installation, pwedeng gumamit nitong Laravel Homestead. At itong Laravel Homestead, isa siyang vagrant box na parang virtual machine. Yung ando na lahat ng kailangan mo para sa development. At ang downside kasi nito, kakain siya ng extra memory kasi nga virtual machine siya. At kung mas mataas yung memory ng PC nyo, pwede to. At sa case ko, dahil PHP din naman si Laravel, tatakbo din siya sa SAMP, which is yun nga yung gagamitin ko. Para mas makatipid ako ng konti ng memory. At si SAMP yung gagawin kong local server ko. At na-install ko na si SAMP dito sa PC ko. SAMP ako ng SAMP. Ang spelling nun ay XAMPP or LAMP pala sa Linux. At na-install ko na yan sa PC ko at gumawa din ako ng separate video para dyan. At dahil hindi ko gagamitin si Homestead, bukod sa local server na SAMP, meron pa akong kailangan para sa Laravel, which is yun ay si Composer. Yung Composer naman ay isang PHP package manager. Composer. Ito siya yung may parang orchestra icon, orchestra head. At may separate video din ako para pag-install nito sa Ubuntu. Sa Windows kasi madali lang siya i-install. At meron pang isang package manager is yung Node.js. At Node.js naman ay para sa JavaScript packages. Minsan kasi pwede integrate yung mga JavaScript package sa Laravel. Kaya dalawa yung package manager na ginagamit kay Laravel. Pero hindi naman ako mag-install ng JavaScript package kaya hindi ko siya magagamit ngayon. Okay, kaya gagawa na ako ng Laravel project ko. At scroll down ko lang. Sabi dito, pwede kong gamitin si Composer para ma-install yung mismong saan na ba ito? Para ma-install mismo yung Laravel installer. Pero gusto ko one line lang yung gagamitin ko, kaya nag-scroll ako diretso sa baba. Tapos ito yung kakopy ko at open lang ako ng terminal. Tapos cd muna ako sa opt lamp htdocs. At personal choice ko lang naman na dito ko ilagay yung Laravel project ko. Pero global naman itong Composer installer ko. Hindi ko na copy yung letter C. Control C ko lang para ma-exit ako doon. At yan. Palitan ko lang yung pangalan ng Laravel first app. Press enter. Ayan na. At medyo matagal lang siya. Sabi niya.
Okay, so may error siya dito na lumabas kasi wala daw akong permission. Sa workaround, pwede kong, ibig sabihin ng walang permission, hindi ako pwedeng gumawa ng folder sa current directory na to. Pwede na lang ako maglagay ng sudo para i-force ko siya na mag-create ng directory. So meron siyang warning dito, pero local ko lang naman to, kaya okay lang yun. At yun nga, medyo matagal itong paggawa niya ng Laravel project kasi medyo malaki nga siya. Kaya i-pause ko na lang muna yung video hanggang matapos siya. Okay, tapos na yung installation ng Laravel project. At ls ko lang at ito na yun. Gumawa na siya ng Laravel app ko. Tapos pasok lang ako dyan. So cd Laravel first app. Tapos mag-open ako ng VS Code dot para mag-open siya ng VS Code sa directory na to. At yun. Close ko lang tong welcome text. At ito sa left explorer side ng VS Code, ito yung actual na Laravel project. At kita naman dito na maraming folders. Ito yung sinasabi ko kanina na halos sinetap na lahat ni Laravel at ready na siya for development. At papasadahan ko lang itong mga directory na to. Una dyan dito si app. Ito yung area natin ng mga coders, or lahat naman pala area natin dito. Pero kasi halos lahat or majority ng classes na i-define dito na pupunta. Tulad halimbawa yung mga pinakagamitin na ito, HTTP controllers, models, wala nga lang ito, user.php model to. Mga middlewares, tsaka meron pa tayong mga observers, resources, at marami pa yan. So close ko muna. Tapos itong Bootstrap naman, hindi ito yung CSS framework, hindi ito yung framework na CSS framework. At usually dito nasa-save yung cache at for performance purposes. Tulad halimbawa sa mga browsers, sa unang load, diba, nung web page, nag-store sila ng cache hindi ko alam paano i-pronounce. Para next time na i-access mo yung site na yon, mas mabilis na siya. So, ganun din dito si Laravel. At pangatlo, itong si config. Tapos, lahat ng config na gawa ni Laravel ay andito. Kunwari ito si app.php. Eto. Meron siyang config na name. At pwede ditong i-specify yung pangalan. Tulad halimbawa nitong database.php. At meron siyang default. At teka lang. Nilakayan ko lang. At nga pala itong env, meron siyang default. Tapos itong env ay isa yung file. Scroll down ko lang saglit at i-open ko itong .env. Double click para ma-pin siya. Nawala naman yung database.php. Okay, itong env ay isang file at nandyan yung environment variables. At syempre kung developer ka, iba yung contents niyan kumpara sa server. Halimbawa, i-deploy na yung application sa live. Syempre, naka-off yung debug nun at talaga may pinagkaiba.
At babalik lang ako dito sa database.php at itong DB connection, ibig sabihin yan, kukuha siya dito sa .env file, pero DB, ito, ang value niya is MySQL, pero kung wala siya dito sa env file, itong MySQL yung gagawin niyang default. So sa case ko pareho, pero kung Postgres to, Postgres, ang makukuha naman yung config is Postgres. Mas balik ko lang do sa MySQL. At pang-apat naman ay yung config database. At hindi actual na database yung laman nito. Ang laman nito ay mga files or classes na related sa database. Halimbawa nga yung migrations, seeders, tsaka factories, seeds or factories. Yung migration file, kung gusto natin halimbawa gumawa ng tables at fields sa database, dito siya mapupunta. Pag nag-execute lang tayo ng command para i-commit sa mismong database, at si Laravel yung actual na magkukommit nun. At yung seeders naman tsaka factory, para kung gusto natin gumawa ng test data, halimbawa, gusto mo lamanan ng 50 records kaagad yung isang table, pwede mong magamit tong seeders tsaka factory. At sunod naman ay yung dapat meron tong node underscore module, pero dahil nga hindi ko niran yung node, wala siya dito. Ang sunod ko is yung public, at andito yung index.php. Ayan. At ito yung entry point ng ating application, pinaka entry point, at meron pala ditong htaccess, which yan yung tumatawag sa index.php, in case na / lang yung nandun sa URL. So, mareredirect siya dun sa index. Kaya minsan kahit wala na yung .com lang, wala ng / index.php, na-access niya dahil dito. At andito rin pala yung okay, hindi na ako familiar dito. Pero itong pub icon, nasa ano lang to? Yung sa taas na icon ng ating web. At next naman is itong resources. At dito naman nakalagay yung mga views at yung Blade, yung template engine na ginagamit ni Laravel, sabihin niya. At halimbawa, ito yung default, welcome.blade.php. Pati pala mga uncompiled na resources, halimbawa kung gumagamit kayo ng SAS, parang pang-generate lang to ng CSS. Framework din ata siya. At yun, nandito siya sa lugar ng resources. Next naman is itong routes, at lahat ng definition ng routes ay dito nakalagay. Meron niyang web.php, double click ko lang para ma-pin. Tapos meron ding api.php. Meron pang iba pero hindi na ako familiar dun sa iba. Routes. At napaka-importante nitong routes folder kasi nga dito nakalagay yung mga dito magde-define ng mga bagong entry points or mga bagong routes. At kung nalilito kayo sa route, ibig sabihin lang nun para siyang URL. At kunwari gusto mong gumawa ng bagong module, una mong gagawin magde-define ka ng route dito, kasi kung di mo i-define yung route mo dito, wala kang entry point. Hindi ka papapasukin ni Laravel. At para ma-check kung ano yung mga routes na naka-define, pwede ako pumunta dito sa terminal.
type ko lang PHP artisan route list. Yan. Medyo maliit kasi yung screen ko, pero gamitin ko na lang tong terminal. Pareho lang naman sila. San route list. Artisan artisan route list. Yan. At yan, nakalagay yung aking available na mga routes. At sa ngayon, yan lang yung laman niya kasi yan lang yung available kong entry point. So, pwede ko nang i-start yung aking Laravel. Start ko muna yung XAMPP ko. Sudo opt lamp start. At yun. Okay, dahil naka-up na yung aking XAMPP, meron na akong local server. Pwede ko nang i-type tong PHP artisan serve. At yan. Running na yung aking Laravel. At teka lang. Dito pala sinabi niya kung saan tumatakbo yung aking Laravel project. So, pwede ko itong i-copy. Tapos, i-paste ko dito sa browser. Laravel could not be opened. Permission denied. Okay. So, bagong install ko lang kasi itong aking Ubuntu. Kaya nagkakaproblema ako sa permissions. So, try ko lang lagyan ng sudo. Ayan. At running na yung aking Laravel project at ito yung default homepage niya kasi yan yung nakadefine dito sa close ko to sa web routes ko. Pag /, ito yung tatawagin niya, which is si welcome. Tapos nandito yan sa resources, views, welcome. So ito yung niloload niya. Pag pinalitan ko to ng hello, save. Try as sudo. Then refresh. Okay, hindi nagbago to kasi yung title pala yung napalitan ko sa taas. At hindi ako masyadong malupit dito sa front end. So scroll down natin. Ito. Hello Laravel. Laravel. Oops. At refresh. Ayan. At okay. Ano ba yung next kong gagawin ay kung gusto ko magdagdag ng bagong route, pwede yun. Halimbawa, web routes lang halimbawa. Copy ko lang to. Kunwari, gagawa ko ng bago. Tapos, existing na pala tong route. Gagawin ko na lang siyang my new underscore route. At magre-return lang ako ng static na text na hello and welcome to the new route. Exclamation kasi seryoso tayo. At okay. Wala kasi akong permission na mag-edit dun sa directory na yun, kaya palagi akong pinaprompt ng VS Code na mag-run as sudo. Diyan. Type ko ulit sa
balik muna ako sa terminal, exit ko muna yung app, Control C, at type ko lang yung PHP artisan route list or yung arrow up yung pinindot ko para sa mga previous command na tinype ko. At yan, nakalagay na dito yung bago kong route. At pag bumalik ako dun sa, kailangan ko palang i-start ulit to. Kasi nga in-stop ko siya kanina. Okay, running na siya. Pag bumalik ako dito sa browser, tapos lagay ko yung my new underscore route. Ayan. Pero syempre, test lang naman to. At hindi laging static yung response natin dito sa mga routes. Later on, itatali ko yung route na yan para tumawag siya ng controllers para dynamic na yung results. Pero pala for testing lang tong web routes ko kasi yung next videos ko, mga APIs yung gusto kong gawin. At moving on sa next directory natin ay yung close mo to. Routes is yung storage. Close ko lang to para hindi nakakalito. At dito nakalagay yung compiled views. Usually dito yata sa publics. Kaya lang wala pa akong kino-compile, wala pa akong binibuild dito sa Laravel by default. At mga compiled blade templates, in short, yung mga Laravel generated files, cache, at iba pa dito na pupunta. At bukod pala dun, in case na may app kayo na nag-upload ng file or picture, ito yung default place nun. So dito siya mapupunta sa storage. Pero syempre, nandun yun sa config nakalagay. Kung gusto nyo i-override at mag-specify kayo ng ibang default, pwede naman. At yung last one is yung tests. At dito pwede maglagay ng automated testings. Usually kasi pag malaki na yung application, yung mga company nagde-decide sila na i-automate na lang yung testings para makatipid sa tao at saka sa oras. Mabilis kasi pagka automated yung testing. Pero syempre, may tao pa rin na mag-check nun kung tama ba yung ginawa ng automated testing. Pero hindi ko pa talaga nagagalaw yung area na to kasi hindi naman ako gumagawa ng malaking applications sa ngayon. Never pa ako nakapag-run ng automated testing sa Laravel. At next naman is yung vendor. Ano lang to, mga PHP dependencies. So kada mag-a-add ka dito sa mag-a-add ka ng composer, kunwari yung mga dependency mo, pag in-install mo yon, mapupunta lang siya doon sa vendors. At ngayon, you might be wondering bakit kailangan ko pang alamin yung mga directories na yan. Totoo na si Laravel na yung nag-structure niyan, pero as a coder, kailangan may idea tayo kung saan natin ilalagay or saan dapat ilagay o saan makikita yung mga bagay-bagay. Katulad ng saan ko makikita yung HTMLs, saan ko makikita yung mga models, saan ko makikita yung controllers, middlewares at iba pa. At isa pa lang dahilan kung bakit madali ko nakuha yung structure ng folder structure ng Laravel kasi galing ako sa Flask, isang Python micro framework na powerful siya sa APIs. At napakaganda kasi nung naging learning experience ko doon. Maganda kasi matrabaho siya kasi ako yung nag-isip at nag-setup nung directory structure ko. So may sarili akong directory structure doon. At ako rin yung pumili ng mga modules na gagamitin ko. At bukod pala doon, yung Laravel ay mayroong napakalinis na documentation. Pag pumunta lang kayo dito sa laravel.com, makikita nyo lahat.
At nakalimutan ko pala kung banggitin kung anong Laravel version to. Open lang ako ng terminal, i-stop ko yung aking Laravel app. Tapos, i-check ko na lang kasi hindi rin ako sigurado. So, PHP artisan dash version. At naka version 7.13 ako. So, latest to yung Laravel framework na ginamit ko. At yan na yung introduction sa Laravel at dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat.